Report muna mula kay Manang Milky Rigunan. Ano ba ang latest sa Kamara, Manang Milky? Disinformation bukod sa karahasan, kabilang daw sa mga pangunahing faktor ng mga krimen ngayon. Aba, sino may sabi niya na Manang Milky? Aris number 12, Milky Sikoya Rigunan. Manang Milky, please come in. Lakay at Wina, mariing kinundina ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkalat ng mga peking balita at gawa-gawang krimen sa social media na nagdudulot ng takot sa publiko at sumisira sa efforts ng PNP na mapanatili ang seguridad. Ay kay Romualdez, ang pagpapakalat ng mga video na hindi verified ng impormasyon ay nag-aaksaya ng resources na maalagad ng batas at nakatisira din sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya sa bansa. Nanawagan si Romualdez sa mga social media users at mga content creators na magkaroon ng integridad sa kanilang ginagawa. Nagpaalala rin ito na ang freedom of speech ay hindi inaabuso at hindi dapat ginagamit sa pagpapakalat ng disinformation. Una rito, pinapurihan ng House Speaker ang Philippine National Police sa mga nagawang reforma sa ilalim ng Administrasyong Marcos na nagresulta sa pagbaba ng mga focus crime. Kabilang ang mabilis na pagkakaaresto sa suspect sa road rage shooting incident sa Antipolo City. Ang opisyal na datos ng PNP, bumaba sa 26.76% ang mga tinatawag na focus crimes o ang pagnanakaw, robbery, rape, murder, homicide, physical injury at pagnanakaw ng motorsiklo at yung pang mga motor vehicle. Mula sa 4,817 cases sa pagitan ng January 1 hanggang February 14, 2024, bumaba ito sa 3,528 sa kaparehong panahon ngayong taon. Sa naturang mga kaso, pinakamalaki ang ibinaba ng mga kaso ng rape na nasa 50%. Ako si Milky Rigunan para sa DCRH. Yes, Sakay. Ano ang latest pa sa Kongreso? Kumusta ang Quadcom, Quintacom? Alam ba silang mga hearing ngayon? Namimiss ko tuloy si Congressman Abante, ayan, at saka si Congressman Cite in Contempt, ayan, Congressman Lualhati Karapali, ayan, Joseph Paduano. Ayan, namimiss din namin sila, Lakay, sina Congressman Abante, Paduano at si Congressman Romeo Acop. Ayan, General Acop, oo. Tsaka si Congressman Dan Hernandez at Robert Barbers. Oo, si Kong Robert Ace Barbers. Merong hearing, Lakay, at next week ang Tri-Committee at ang tututukan pa rin yung disinformation dahil talagang bukod daw sa mga karahasan ngayon na binabanggit natin yung focus crime, isang malaking karahasan na rin ang disinformation. Ay, at talagang napakahirap daw subuin, Lakay, at Wina. Lalo ngayong mga, hindi naman natin nilalahat pero may mga vloggers na, ayan, katulad nung Russia na hinuli dyan sa, dyan sa BGC ba yun? Ayan, para mapaganda yung kanila, yung content ng kanilang mga vlog. Ayan, kung anong ginagawa, ha? Minsan sinasama ng disinformation talaga. Ayan, asan ba yung Russian dyan? Pinapapangit yung imahe. O, pinapapangit yung imahe, Lakay, at Wina ng ating bansa. Ang sabi nga dapat may deport agad. Russian national yata ito kung niya nagkakamali. Si Comrade. Dapat mabigyan ng Lakay, mabigyan ng leksyon. Kumbaga ay leksyon dahil ito ay paninira sa ating mga kababayan. Samantalang siya ay dayuhan lamang sa ating bansa. At saka yung mga kababayan din natin na kasi hanap buhay na nila yan, Manang Milky, ha? Okay naman mag-vlog pero yung maganda at saka wag naman yung mga yung mga nakapinisala, nakasira sa kapwa. Oo, malaking factor kasi dito, Lakay, yung pagka hindi ko alam, hindi ko malakas akong vlog, Lakay, yung kikitain nila pag marami ang views. Halimbawa, nung kanilang mga content. So, mas malaki ang kikitain nila. Siguro, may nag-uusapan niya sa TRICOM noong nakaraang hearing kung wala bang financial o kaya monetary ay hindi ganun kalala yung mga content na ginagawa sa mga videos, halimbawa. Posibleng pag-aaralan nito at muling itatalakayin sa nalalapit na hearing uli ng TRICOM sa susunod na linggo. Ayan, kasi parang media na rin sila, Manang Milky. Siguro dapat yung mga vloggers dapat kumuha rin ng license o kaya ay may body na magre-regulate sa kanila. Parang sa atin sa broadcast media, meron tayong KBP. Ayan. O kaya sa pelikula, MPRCB. May panukala dyan yung ilang mga kongresista, Lakay, na tatandaan ko si Congresswoman
Roman, Sir Geraldine Roman, ang sabi niya, kung meron tayong KBP, dapat meron din tayo accreditation ng mga vloggers at Tama, mga oo. influencers. Para halimbawa merong mga reklamo, madali nating kumbaga ireklamo doon sa isang council na talagang magmo-monitor naman kung ano yung mga content creations nila. Tsaka para malaman din nila na ang kasama kasi parang media na sila para malaman din nila na ang press freedom ay hindi absolute yan. May mga limitations yan. Yes. Mhm. Oo. Huwag nilang literal na sabihing freedom of Oo, expression. na kung anong- Hindi absolute yan. Ayan. So anyway, abangan natin yan. So, Abangan natin lakay ang WINA yung kanilang hearing tri-committee sa susunod na linggo at tututukan pa rin ang disinformation. Baka yung panawagan na mga legitimate na mga batikang mga mamamahayan din natin sa print at saka sa broadcast, dapat daw tigilan na rin natin ang paggamit ng salitang fake news. Kasi pag sinabi mong news, ibig sabihin totoong balita at verified. Ang dapat daw ginagamit natin ay disinformation. ganun ba 'yun? Sino man kasing gaya-gaya kaysa sa sa Amerika ha? Meron silang deep fake news. Ayan Oo. Ayan So tama nga naman disinformation, hindi fake news. Disinformation. Kasi tayo ay kabilang sa news agency lakay na ibig sabihin lahat ng naririnig nila sinasabi natin is a verified report, kaya news. Kaya dapat daw disinformation kasi hindi totoo. Ayan. Okay. Maraming salamat naman Milky. Gandang umaga lakay Tuwina. Ako si Neil Criguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat naman Milky Sikoya Rigunan.